Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Mwamu Chup Chup. Inatake sila ng laser beam ni Ophiuchus. Saka nagliwanag na ang mga constellation dahil sa Liberam ritual at nakaramdam din ng panghihina ng katawan si Natsu. Naglakbay naman sila Erza upang hanapin sila Natsu. Naisip nila Carla at Wendy na dahil ito sa kinain ni Natsu na dark magic. Samantala nagawa ng mapabagsak ni Lucy si Virgo. At sinabi nitong nais niya lang naman na iligtas ang mga zodiac spirit. Ngunit sinipa lang siya nito at kinuha ang Letigo. Sumugod si Yukino para subukang isarado ang gate ni Libra ngunit nasipa siya nito. Saka magkasabay na umatake sila Virgo at Libra kasabay din ng pag-atake ng laser beam ni Ophiuchus kila Natsu. Lalaban sana ang bida ngunit napakasakit ng kanyang ulo kaya muntik ng tamaan kung hindi lang dumating si Arcadios. Nalaman daw ni Princess Hisui na ang Spirit King ang nasa likod ng lahat ng ito. Kaya kailangan nilang patayin ang Spirit King pero hindi makakapayag si Ophiuchus kaya pinalabas nito ang mga hiyas kung saan nakita nilang pinapahirapan ni Virgo si Lucy at nakikipaglaban pa rin si Yukino. Nainis si Natsu kaya napasugod subalit mapapatay siya kaya iniligtas na naman ni Arcadios ngunit muling tumubo ang dila. Saka patuloy na kinalaban ng Knight ang dila ng ahas. Napansin ni Happy na may umiilaw sa tiyan nito at naisip na ito ang kahinaan ng halimaw kaya habang nakikipaglaban si Arcadios ay sinuntok niya ang parteng ito ng ahas at nagkaroon ng pagsabog na ikinapinsala ni Ophiuchus. Dahilan para magdikit ang mga bato kaya nakatakas si Lucy kay Virgo ngunit naglabas ito ng espada. Sumasakit ang ulo ni Libra dahil sa nangyari kaya nakuha ni Yukino ang susi ngunit tinutukan siya ng spirit. Dahil rin sa nangyari ay nagsama-sama ang 12 realms. Kalaunan ay naglabas ng pambihirang magic si Natsu na ibinigay sa kinaroroonan nila Lucy at Yukino. At wala mang ideya ang dalawa sa nangyayari ay nagcast pa rin sila ng spell kaya pinagdikit ang mga siopaw at pipigilan pa sana sila nila Virgo ngunit tinamaan na sila ng mahika ng dalawang celestial wizard. Dahil dito ay nawala ng malay ang dalawa kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na gamitin ang susi na ibinigay ni Hisui. Subalit matapos ay naging biktima rin sila ng kapangyarihan ng spirit realm pero natagpuan na rin sila ng mga kasama. Dahil din sa nangyari ay naging normal na muli ang pakiramdam ng bida. Ngunit nagpasalamat pa si Ophiuchus dahil hindi rin daw alam ng 12 zodiac na gagamitin lang sila ng Spirit King upang lumakas ang kapangyarihan nito. Kaya nagpatuloy si Ophiuchus sa ritual at narinig nila ang alulong na nagmumula sa Spirit King. Agad na lumipad sila Happy at Natsu at pinag-utos sa mga kasama na kunin ang celestial globe saka siya sumugod upang suntukin ito gamit ang apoy subalit dahil sa magic ng kalaban ay inatake siya ng sariling mahika. Sa ilalim ay naramdaman nila Elfman ang malakas na pagyanig. At sa muling pag-ihip ni Ophiuchus ay muling nasaktan ang ating bida. Dahil sa pananaliksik ay nalaman nila Levi at Erza na kailangan nilang sabay-sabay na tapusin ang celestial globe, si Ophiuchus at ang 12 realm kaya nagsimula na silang kumilos. Umatake ang celestial globe na kinontra naman ni Wendy ng mahika nito na nagliwanag ng napakalakas. Sa kasunod na umatake si Lucy gamit ang kanyang Letigo ngunit napatalsik siya ng tinataglay na enerhiya ng globo at nang umatake si Wendy ay ganun din ang nangyari. Umatake muli si Ophiuchus kaya nagkahiwalay sila Happy at Natsu na tumalbog pa ibaba sa bundok at gumamit pa ang kalaban ng hangin upang makontrol sila at magkatamaan sa ere ng paulit-ulit hanggang sa bumagsak sa lupa. Sa kabila nito ay pinilit pa rin ng dalawa na makarecover sa kasumugod sa kalaban. Sila Elfman at Mira ay winawasak na ang isang bahagi ng 12 realm. Sila Gray at Juvia ay nagtandem na naman upang mawasak pa ang isang bahagi nito, pati na rin sila Kana at Levi ay ginamit ang mga mahika para sa misyon. Maging ang partner na sila Gajil at Lily ay ipinamalas ang kanilang mga lakas upang mawasak ang isa pang bahagi ng 12 realm na kailangang wasakin. Pinag-utos din ni Yukino kay Deneb na atakihin ang celestial globe ngunit kahit anong gawin nito ay walang kwenta. Si Erza ay gumamit ng Heaven's Wheel habang si Natsu ay hindi makagalaw kaya nahuli siya ni Ophiuchus. Gumamit na ng Dragon Slayer Secret Art si Wendy patungo sa celestial globe. Nang mapansin sila ng kalaban ay nagpabagsak ito ng mga bato at may malaking bato ang nahulog sa prinsesa, kaya iniligtas ni Arcadios ngunit siya ang nadaganan nito kaya winasak ito ni Wendy gamit ang Dragon's Roar, saka ginamit ni Wendy ang kanyang healing magic sa lalaki. Subalit napatalsik sila ng malakas na kapangyarihan ng celestial globe at sinabi ni Ophiuchus na malapit nang matapos ang ritual. Kaya tatapusin na daw sila nito at patuloy na inatake si Natsu. Nabutas na rin nila Gajil at pati na rin nila Gray ang ilan sa mga 12 realm. At si Erza ay nakagawa ng malaking butas sa isa pa sa mga ito. Subalit tinamaan sila Lucy ng enerhiya ng celestial globe kaya naramdaman ang sakit na nararamdaman ng mga celestial spirit. Kaya nagkasundo ang tatlong celestial wizard na pagsamahin ang mga mahika na nagliwanag patungo sa celestial globe. At nang ginamit ng prinsesa ang spell ay tumama ito sa globo na puminsala dito kaya nagkaroon ng lakas ang mga kasama na tuluyang wasakin ng 12 realms habang patuloy ang pagpinsala nila Lucy sa celestial globe. Kaya naman si Natsu ay ginamit na ang Secret Art Pitch Black Phoenix Sword patungo kay Ophiuchus. At aatake sana
ang kalaban ngunit sinipa ni Happy ang flute kaya tagumpay itong tinamaan ng pinakamalakas na atake ng salamander. Dahil rin sa atake nila Lucy ay nawasak na ang celestial globe. At nawasak na rin ang 12 realms sa pangunguna ni Erza kaya nagsimulang maglaho ang malaking ahas at pati na rin si Ophiuchus ay tuluyang naglaho. Nagkita na rin ang buong grupo subalit kalaunan ay naramdaman nila at narinig ang malakas na tunog na nagmula sa Spirit King. Dumating si Horologium at humingi ng tulong upang hindi tuluyang maglaho ang Spirit World saka ibinigay nito ang mga celestial garments upang makapasok sila sa Spirit World kung saan nais din sumama ng prinsesa kahit na pinipigilan siya ni Arcadios. Pagkatapos nilang isuot ang mga damit na binigay ni Horologium ay naglaho na ito. Saka nagtungo na ang grupo patungo sa kakaibang mundo ng mga celestial spirit na ngayon ay nasa bingit na ng pagkawasak. Dito ay nakita nila ang isang nilalang at pinaghinalaang ito ang Spirit King. At nakita nila sa bandang uluhan nito ang mga zodiac spirit na nakakulong sa mga bilog ngunit tuluyan na silang kinain ng halimaw. Kaya nagpa siya ang grupo na sumugod at magkasabay na umatake sila Gray at Juvia patungo dito subalit hindi nasaktan at sa halip ay pinalo sila nito. Saka naghanda ang mga kasama at sabay-sabay na ginamit ng lahat ang kanilang mga kapangyarihan sa katawan nito na nagsanhi ng pagsabog. Subalit na pag-alaman na walang kwenta ang ginawa nila saka sila nito pinatalsik. Muli na namang sumugod sila Gray at Juvia ngunit direkta nitong tinamaan ang dalaga at naging isang constellation. Kaya sumugod na rin ang iba pa ngunit ginawa lang din silang constellation ng mapanganib na halimaw. Sunod ay tinamaan na din ito si Lily at itinulak ni Levi si Gajil kaya siya ang napahamak. Sinubukang umatake ni Wendy ngunit dumagdag lang din sila sa koleksyon nito kaya sila Natsu na lang ang pag-asa pero hindi tumigil sa pag-atake ang Spirit King at nagawa pa itong masalag ni Arcadios ngunit hindi na rin nila kinaya ang kakaibang spell nito. Kaya naisip ni Natsu na batuhin ito ng isang maliit na planeta subalit winasak lang ng halimaw. Aatake sana si Gray ngunit pinagwawasak nito ang mga malalapit na planeta. Tinamaan ito ni Gajil sa kapatuloy ding inatake ni Erza. Inatake din ni Gray ang halimaw ngunit gumawa ito ng mga black hole para hindi tamaan. At muntik na ring mahigop si Lucy ng isang black hole. Nahihiwa na ito ni Gajil subalit hinihigop siya ng black hole habang pilit namang tinatali ni Lucy ang mga paan ng halimaw. Saka umakyat sila Natsu upang atakihin ito ngunit sumigaw ito ng napakalakas saka naglabas ng kakaibang liwanag na tinamaan sila Natsu at Erza. Si Lucy naman ay nailigtas ni Gray pero tinamaan din sila kaya inatake ito ni Gajil ngunit tinamaan lang din siya nito. Nang tumigil ang pag-atake ay muling bumangon ang grupo at matapang itong sinugod nila Natsu at Happy saka nagpaikot-ikot sila sa isang planeta at bumuelo ng napakabilis patungo sa loob ng katawan nito. Ngunit nagsimulang mag-transform ang halimaw sa mas malakas na anyo nito at sa isang atake ay nawasak ang napakaraming planeta. Naglalakbay sila Natsu sa loob ng katawan ng halimaw nang biglang magliwanag at nakita ang tila isa pang universe sa loob. Naamoy daw ni Natsu na nandito ang mga celestial spirit na hinigop nito. Nang may dumating na malalaking mga bato hanggang sa tamaan siya ng isa at saka tinamaan ng iba pang mga bato kaya winasak ito ng salamander. Nakita rin nila ang isang ilaw kung saan nagmumula ang amoy nila Loki subalit inaatake naman sila ng mga kidlat. Habang sa labas ay patuloy pa rin sa pag-atake ang mga kaibigan ng magliwanag ang mga buntot nito at sumabog ang mga planeta dahil sa lakas ng enerhiya kaya napatalsik din ang mga wizard. Nang mapansin nilang nasasaktan ito dahil sa ginagawa nila Natsu sa loob ng katawan. Kalaunan ay inatake naman sila ng mga energy sphere kaya winasak ni Natsu ang isa at ang dalawa pa ay winasak din niya ng Dragon's Roar habang sa labas ay inatake ito ni Gajil kaya nag-crack at nilagyan ni Erza ng espada sa kapinabaon pa. Si Lucy ay hinila ang isang bahagi sa kapinutol ni Erza saka nagplano silang putulin ang lahat ng nasa likod nito. Subalit nagsimula na naman ito sa pagpapalabas ng enerhiya ngunit umatake pa rin sila dahil naramdaman ang paghina nito. Naputol nila ang isa pa ngunit tinamaan sila Gajil at Erza. Nakita na rin nila Natsu ang kinaroroonan nila Loki. Sa labas ay gumawa ng drill si Gray na minartilyo ni Gajil. Samantala sila Natsu ay nakita na rin ang tunay na Celestial Spirit King. Subalit unti-unti na itong hinihigop pa ibaba kaya sinubukan nilang wasakin ang mga kadena ngunit napakatibay ng mga ito. Nang biglang maramdaman ni Natsu na ang isang kadena ay si Loki. Dahil ang mga kadena ay ang mga zodiac spirit pala. Nawasak na nila Erza ang mga energy spikes nito sa likod pero tila nais na naman itong mag-transform. Nagtungo si Natsu sa katawan ng Spirit King at nangakong ililigtas ito saka siya tumalon sa energy core at nagsimula itong hinigop. Direktahan namang sinuntok ng halimaw si Erza pero nasalag nito kaya tumulong sila sa pag-atake habang si Natsu ay patuloy ang paghigop saka siya kinuha ni Happy habang sa labas ay patuloy pa rin ang mga kaibigan. Dahil sa kinain na enerhiya ay nagkaroon ng mas malakas na spell ang salamander na pinuntirya ang energy core na nagsimulang sumabog kaya nasaktan din ang katawan ng halimaw at tuluyang sumabog dahil ito lang pala ang kanyang kahinaan. At nang matapos ang lahat ay nakuha ni Erza ang bida saka dumating ang original na Spirit King kaya nagbalik na sa kaayusan ang buong spirit world. Nakaligtas na rin ang mga kaibigan na naging mga constellation. Natuwa si Yukino nang makita ang tunay na anyo ng spirit world. Saka nakita na nilang nagbalik ang kilala nilang 12 zodiac spirit
Spirit. Ngunit nalaman nilang wala palang naaalala ang Celestial Spirit sa mga nangyari. Dumating ang Celestial Spirit King at sinabing may kaunting natira sa kanyang alaala sa mga masamang pangyayari kaya alam niyang may utang na loob siya sa fairy tale. Humingi naman ng paumanhin ng prinsesa bilang isang Celestial Wizard dahil ang paglikha niya ng Project Eclipse ang dahilan kaya nangyari ang lahat ng ito. Samantala kusang ibinigay ng mga Celestial Spirit ni Lucy ang kanya-kanyang mga susi ng mga ito kaya napaiyak na lang ang dalaga. At pagkatapos nito ay nakabalik na rin sila ng mapayapa sa kanilang guild. Kagad na gumawa ng bagong misyon sila Natsu sa Mount Hakubi upang kumuha ng Hakubi Ice gamit ang special magic pen dahil napakatibay nito. Ipinakita din ni Happy ang mga baon niyang isda kung sakaling matagalan sila. Ngunit nilamig ang pusa kaya pumunta siya kay Lucy. Kalaunan ay nahati ang yelo kaya nahulog ang tatlo at gumulong-gulong. At nang magising na si Lucy ay sinubukan nilang umalis ngunit napakalakas ng hangin ngunit inisip pa ng bida na naglalaro lang sila. Hindi na nila alam kung nasaan sila dahil nawala ang mapa at pinigilan ni Lucy na matulog si Happy dahil mamamatay ito sa lamig. Kaya ginamit ni Natsu ang apoy para tulungan ang kaibigang pusa. At hindi rin sila makatawag ng Celestial Spirit dahil nagpapahinga daw ang mga ito gawa ng nakaraang sakuna. Matagal na silang naglalakbay nang sa wakas ay makakita ng isang kuweba at pinili nilang pasukin ang kalaliman nito. Subalit nahulog ang napakaraming matutulis na yelo sa kanila na sinunog ng bida ngunit ayaw tumigil sa dami kaya tumakbo na lang sila hanggang sa mahulog at saka nag-slide sa yelo hanggang makarating sa mas malalim na parte. Pagod na sila sa paglalakad at nagugutom pa ngunit hindi pa rin mahanap ang labasan. Kaya ginamit na lang nila ang apoy ng bida para hindi sila manigas. Inilabas ni Happy ang natitira niyang mga isda na agad na niluto ng bida ngunit napalakas ang kanyang apoy kaya lalo silang nawalan ng pagkain. Dahil dito ay magkahalong pagod at gutom ang naramdaman ng tatlo. At nang makatulog si Natsu ay pinagsasampal nila ito dahil kailangan nila ng apoy. At dahil sa sobrang antok ay matutulog daw muna sila Lucy at Happy. Ngunit nakakatulog din si Natsu kaya hindi rin sila makakapagpahinga. Subalit kalaunan ay tuluyan na silang nakatulog at nanaginip si Lucy na nanalo siya ng isang swimming pool kaya naghubad ito at naligo sa malamig na tubig. Si Natsu naman ay nanaginip ng maraming pagkain ngunit mga yelo ang kinakain niya. Samantalang si Happy ay napanaginipan si Lucy na isang isda kaya kinagat niya si Lucy at nagising ito saka naalimpungatan ng bida at sinuntok ang yelo na nagdulot ng pagguho ng lugar. Ligtas naman ang tatlo nang maamoy ni Natsu ang hangin sa labas kaya wawasakin niya ang yelo ngunit kahit anong gawin ng bida ay napakatibay nito. Kaya naisip ni Lucy na ito ang hinahanap nilang Hakubi Ice at nilabas niya ang magic pen upang makuha ito ngunit lumabas ang halimaw na nakatira sa lugar kaya lumusot ang tatlo sa butas at tumakas dala ang yelo kaso sinundan sila nito. At sinubukan itong suntukin ng bida kaso pinitik lang siya ng halimaw. At maging si Happy ay nanghihina na rin. Si Lucy naman ang umatake kaso pinitik lang din ng halimaw kaya nagpasya na lang silang tumakas mula dito. Ngunit mahuhulog naman sila sa bangin kaya napilitan si Lucy na ipakain ng Hakubi Ice kay Natsu upang magkaroon ito ng lakas. Dahil dito ay nakatalon sila sa bangin sa kainumbag ng salamander ang halimaw at iniligtas niya sila Lucy at Happy. Subalit wala na silang Hakubi Ice kaya hindi nila natapos ang misyon. Kinabukasan ay nais magpaturo ni Lucy ng transformation magic upang makalaban siya kahit wala ang kanyang mga celestial spirit. Habang pinapaliwanag ni Mira kung paano mag-transform ay nakatulog sila Natsu sa sobrang boring habang sila Macau at Wakaba ay palihim ring nanunood. Kaya pinakita na ni Mira ang basic level at ginaya niya si Erza pero hindi nagbago ang kasuotan pero sa intermediate level ay nakuha niya pati ang suot nito. At sa advanced level naman ay maaari mo nang baguhin ang iyong anyo. Samantala namimili naman ng mga damit sila Wendy at Evergreen. Nang ipakita nila Gajil at Lily ang kanilang mga superhero costume ay nagustuhan din ito ni Erza kaya bumili din siya ng sarili nito at tinawag ang sarili na Fairy Woman. Balak pala nila Macau na mag-transform sa batang anyo upang maakit ang asawa at si Wakaba ay nais lang maging bata muli. Habang sila Natsu at Lucy ay kukopyahin ang anyo ng isa't isa. Giit ni Mira na kailangan talaga nilang mag-focus sa anyo ng nais nilang transformation. Subalit nang subukan ay nabigo ang lahat na makapag-transform. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa transformation kung saan si Happy ay naging isang pusang Lucy. At si Natsu ay nakopya na ng perpekto ang katawan ng dalaga. Naiinis si Macau dahil kung makakapag-transform siya ay siguradong magkakabalikan daw sila ng kanyang asawa. Si Wakaba ay nais lang maranasan na maging bata muli. Dahil sa kanilang frustrations ay na-unlock ng mga ito ang kakaibang mahika. Nang makita ni Erza ang batang nangangailangan ng tulong ay pinangatawanan niya ang pagiging superhero upang kunin ang lobo ngunit naputol niya ang puno sa lakas. Saka nagpatuloy pa siya sa pagtulong sa iba't ibang mga tao tulad ng isang superhero. Kalaunan ay nagwawala ang isang halimaw na nakilala nilang si Macau na dahil sa lakas ay napasabog ang paligid. Sunod ay nakita nila ang usok dahil nawala na rin si Wakaba sa sarili. At nagpakilala ang dalawa na pinakamalakas na villain sa Fury na tuluyang winasak ang mga bahay sa paligid. Giit ni Mira na dahil ito sa transformation magic at matinding stress,
ngunit hindi nila pwedeng pabayaan ang mga ito na sirain ang reputasyon ng kanilang guild. Palpak ang transformation ng dalawa kaya naisip ni Erza na ito na ang pagkakataon niyang sumikat na agad na sinipa si Macau at sinuntok si Wakaba. Ngunit kinapitan ni Wakaba ang dalaga sa kasusuntukin ni Macau. Nang dumating sila Gajil at Lily upang tulungan si Erza ngunit sinuntok sila ng dalaga dahil nais lang pala nito ng climactic scene. Saka gumamit ito ng letigo sa dalawa na kinuha pala kay Lucy at pinaikot-ikot ito upang mapalipad niya si Wakaba na isang usok. Si Macau naman ay pinatikim nito ng malakas na sipa sa pagmumukha kaya nagbalik na ito sa orihinal na anyo. Pagkatapos ay nagpasalamat sila kay Erza ngunit akala nito ay siya talaga si Fairy Woman. Kinabukasan ay hinahabol nila Lucy at Natsu ang isang lizard man na sinuntok ng bida ngunit hindi ito nasaktan. Saka tinawag ni Lucy si Capricorn na maingat na pinagsusuntok ang halimaw upang matanggal ang mga kaliskis na kailangan nila sa quest, saka sinuntok pa ito ng bida at napatalsik. Dahil dito ay nakakuha na sila ng mga kaliskis subalit biglang yumanig at may dumaan na malaking nilalang na naghulog ng itlog. Kaya gumawa ng bahay sila Happy at Natsu at hindi pa nagbabalik sa loob ng 10 araw. Pagpasok nila ay napisa na ang itlog at ang dalawa ay natutulog sa kamay mabilis na halimaw kaya inatake ito ni Erza ngunit pinigilan siya ni Natsu dahil ito pala ang alaga nila. Giit ni Happy na hindi sila natulog para siguruhing ligtas ito. Dinala nila ito sa guild at pinangalanan ni Natsu ng Kimo Kimo. Nag-aalala ang mga kaibigan na baka mapanganib na halimaw ito ngunit masaya si Natsu sa bago niyang alaga. Maging ang master ay nababahala dahil ngayon pa lang ay unti-unti na daw itong lumalaki at nagbuga pa ng apoy. Kaya walang pake ang bida kahit tutol pa sa kanya ang master. Nagtungo sa kanila ang isang taga-Magic Council dahil magkakaroon daw ng exchange student program upang mapalawak ang kanilang mga kaalaman at agad namang sumali si Natsu. Dahil nag-aalala si Lucy ay sumali na rin siya at aalis pa sana si Gray ngunit pinilit siya ni Erza dahil ang cute daw ng alaga ni Natsu. Ngunit pagdating sa tren ay nahirapan na naman si Natsu habang mas lumalaki pa si Kimo. Sa Blue Pegasus muna sila sasali para sa exchange student program kung saan may mga weirdong babaero. Naamoy ni Ichiya na hindi daw amoy halimaw si Kimo at ayos lang basta hindi nito kakagatin ang mga customer. Kalaunan ay pinagbihis sila ng magagandang kasuotan, kung saan sila ay naging mga taga-aliw ng mga customer sa negosyo na resto ng Blue Pegasus. Ngunit natakot ang isang babae kay Kimo. Dahil sa kaguluhan ay nagbuga ito ng malakas na apoy at tinamaan nito sila Ichiya. Sunod ay sa Lamia Scale naman sila nagtungo kung saan naisip ng matanda na isang bagong species si Kimo. Dumating si Jura dala ang mga stone tablet na kailangan daw nilang malaman ang nakasulat. Kaya sinubukan itong alamin ni Lucy kahit na si Levi ang may specialty nito. Nakita nila Natsu ang mga shell ngunit nagalit pa sila Lucy. At habang nagko-concentrate sila ay nawasak ito ng yelo dahil sa away ng dalawa kaya nabigo si Jura sa misyon. Sunod na destinasyon ay sa guild ng Mermaid Hill. Samantala ang mga kasama ay nagdamit pambabae dahil kilala ang Mermaid Hill sa Girls Only Guild. Ngunit maingay si Natsu at naubos na ang pasensya ni Gray kaya natakot ang mga tao at nasira ang reputasyon ng Mermaid Hill. Sunod nilang destinasyon ay ang Quattro Cerberus. Kaso ang hinahanap ni Bacchus ay si Kana para may kainuman siya. Sa inis ay sinapok niya si Natsu dahil magkakaroon daw sila ng special training ngunit inatake sila ni Kimo ng napakalakas na fire magic. Ang sunod nilang destinasyon ay ang Sabertooth ngunit sinabi ni Sting na kanselado na daw ang exchange student program saka pinakita ang isang wordong isla na bigla na lang daw lumitaw. Dumating din sila Hall upang mag-request sa Fairy Tail at Sabertooth na imbestigahan ang mapanganib na isla. Kagad silang nagtungo sa nasabing isla at naghiwalay sa dalawang grupo upang mabilis na makapag-imbestiga. Habang naglalakad ay nakita nila Wendy ang shell na katulad ng nasa stone tablet sa Lamia Scale. At ang mga isda na katulad na niluluto sa Mermaid Hill. Di nagtagal ay may lumabas na isang sea monster kaya agad nila itong pinuntahan. Nang makita sila ay hindi ito tumigil sa pag-atake dahil nais sila nitong kainin. Kaya ginamit ni Erza ang signal flare upang malaman ng council ang nangyayari, saka pinag-utos nila Hall na tulungan sila ni Dranbolt habang itinutok din nila ang mga cannon sa sea monster. Napunta sila Natsu sa loob ng gusali habang pinapaulanan ng council ang halimaw. Subalit natigilan sila nang makarinig ng malakas na pagtibok ng puso. Ngunit umatake na rin si Erza na hiniwa ito, si Gray ay binaril ito ng ice cannon. At ang Twin Dragon ay gumamit ng pinagsamang Dragon's Roar na nagpabagsak sa sea monster. Nakarating sila Natsu sa isang chamber na may mga antigo na mga karakter. Sa muling pagtibok ng puso ay nanghina si Wendy. Habang sa loob ay kumikilos ng kakaiba si Kimo at sa labas ay inaatake sila ng sea monster kaya muntik na si Lucy sa bato. Narinig na rin nila ang pagtibok at kalaunan ay nagkaroon ng kakaibang usok at nakitang mas lumaki si Kimo. Maging ang mga kasama sa labas ay tuluyang nanghina dahil sa kakaibang kaganapan sa isla.
at pati ang mga nasa barko ay nadamay. Nang dumating si Dranbolt ay sinabi niya ang sitwasyon sa isla na pinaghinalaan nilang isang virus kaya pati sila Hal ay naapektuhan. Dahil sa mga nabasa ay nagkaroon sila Lucy ng clue, saka nakita din nila sa kisame ang kaparehong drawing na nakita sa Lamia scale habang sa labas ay inaatake ng halimaw sila Gray at Erza. Winasak ni Natsu ang nahuhulog na bato upang mailigtas si Lucy. Saka naisip ng dalaga na parte ng mga karakter ang kopiraso ng tablet na hiniram niya kay Jorah. Giit nila Hal na kailangan nilang wasakin ang isla kahit nandoon pa ang mga salamangkero upang hindi na kumalat ang virus kaya umalis na si Dranbolt. Nahanap na rin ni Lucy ang tamang lokasyon ng bato kaya nalaman niya ang ibig sabihin ng mga simbolismo sa drawing kasabay ng paglaki ni Kimo na kamukha ng nasa drawing. Samantala sa itaas ay walang magawa ang mga kasama sa Sea Monster dahil nanghihina sila sa virus subalit dahil sa pinsala ay nagsimulang gumuho ang chamber. Ngunit nakaligtas sila dahil pinrotektahan ni Kimo na nagpatuloy pa sa paglaki. Saka naalala na ni Kimo ang kanyang tungkulin na maging protector ng isla kaya lumabas siya upang tapusin ang Sea Monster habang pinuntahan naman nila Natsu ang mga kasama. Nang sumugod ang kalaban ay sinakal ito ni Kimo at nalaman ni Lucy na hindi laso ng green gas na lumalabas kay Kimo kundi ito ang nagpoprotekta sa kanila sa laso na nilalabas ng isla kaya gumaling na rin sila Hal at Wendy dahil si Kimo ay isang Diyos ng halaman na pumapatay ng virus sa isla. Kalaunan ay sumakay si Natsu kay Kimo saka magkasabay nilang binugahan ng apoy ang kalaban. Nalaman din ni Lucy na lumulubog at lumulutang ang isla at ang mga sinaunang tao ay nanirahan dito kaya nakita nila sa drawing si Kimo bilang kanilang tagapagligtas. Binalibag pa ni Kimo ang halimaw at muli nilang inatake ng mas malakas na apoy na siyang tuluyang tumapos sa Sea Monster. Subalit kalaunan ay lumulubog na ang isla at nakapagsalita si Kimo kaya sinabi nitong ang tungkulin niya ay ang tanggalin ng virus sa islang ito kaya hindi siya maaaring sumama kay Natsu. Pero hindi pa rin malilimutan ni Kimo ang masasayang alaala na naranasan dahil itinuring siyang pamilya ng salamander. At pagkatapos ay nag-iwan ito ng isang buto. Kalaunan ay mapayapa silang umalis habang lumulubog ang isla subalit malungkot pa rin si Natsu dahil sa pagkawala ni Kimo. At pag-uwi ay itinanim nila Natsu at Happy sa harap ng bahay ang nakuhang buto. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.